Teka lang. Mamaya. Ito yung marami akong text na nakuha sa inyo kahapon. Tinatanong ako ng media, ano ba nangyari doon sa isang chairman na nagpaputok? Alam mo, gusto ko naman, sinabi ko doon sa mga polis natin, kailangan harapin ni chairman yung taong bayan, nagtatanong ng mga taong bayan, kaya natin siya makapagpaliwanag ng kaunti. But for the meantime, immediately, I just want to put this on record. Immediately after the incident, the leadership of Precinct 1, o Precinto 1, took action on it and arrested Barangay Chairman Rodelio U. E. Castro. Ngayon, siya naman din, para lang sa kalaman, tanongin niyo rin siya mamaya, kung meron kayong gustong isyete, pala na kayo. Basta ang importante sa amin, nagpaputok, alarm scandal, o illegal discharge of firearms in a situation which we don't know because we are not participants of it. But there is a discharge of firearms. Whether it is legal or illegal, it is not up for me. But to secure the general population, the presumption is may ginawang mali. Kaya Presinto 1 at ang SMART, gusto ko lang, kasi tinatanong niyo ako kahapon, marami nag-text sa akin dito. I will not mention na lang kung ano nangyari. Inaresto agad ng siyudad ng Maynila through NPD. Chairman, Chairman, wala ka naman balo dyan. Ay, gusto rin ni Chairman tanggalin yung face mask niya. O sige, Chairman. Good for you. I'm happy for you. I don't want to... ikaw ang nasa sa'yo yan. O ngayon, yung mga tanong nyo sa akin kahapon hindi ko masasagot. Basta ang trabaho ko, may nag-discharge. The presumption is illegal. Now, to find the truth or not, it is up for the judge. Because cases were filed against already kay Chairman. Pero proseso na siya. Pero may paliliwanag naman siya. Ikaw nang bahala, Chairman. Hindi na ito. O sige na, si Chairman muna, hayaan natin siya, ha? Ito na yung pagkakataon mong ma-address ang publiko. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa ating butihing Mayor Isko Moreno, at sa ating napakaganda talaga nakatita, no? Yung ating Vice Mayor Chisco. At sa inyo po, magandang umaga po sa ating lahat, no? Lalong-lalo na nandirito at saka doon po sa mga manonood. So ipaliwanag ko lang po yung nangyari pong insidente nung nakaraang Sabado, kung saan tuwing Sabado po, sa Monday po, ay nagkakaroon po kami ng clean-up drive. At dahil po may kautusan ng ating mahal na Mayor ng Luzon ng Manila na mag-conduct ng clearing operation, mag-conduct ng yung mga obstruction sa ating lugar, especially sa aming barangay. So isinabay na po namin sa clean-up drive yung pag-aalis po ng mga obstruction. So alas 8 po ng umaga, nagsimula po kami sa aming barangay. So nagbigay po muna ako ng briefing sa ating mga tauhan, sa kagawad, sa tanod, kasama yung XO, at yung kasama rin po namin yung aming mga street sweeper. So lahat po kami ay in uniform. So naka-uniform po kami. So una po namin binayfy yung karsada po ng Mata. So kung familiar po kayo doon. So Mata. So lahat naman po ng aming presidente doon sa Mata ay immediately nag-comply. Yung iba po, parating pa lang po kami, yung kanilang pong obstruction, like yung mga tolda, yung lamesa, ay kanila na pong pinaalis.
So, smooth po yung aming nagawa doon sa Matay Street. And then, dumiretso po kami sa May Maya. So, sa Maya, ganun din po, lahat po ng obstruction, aming sinisita. At yung mga naka-obstruct ng mga gamit, like lamesa, tinatanong po namin yung may-ari kung aalisin nila o kami na lang ang mag-aalis. Yung iba naman, nakikiusap sa amin na, sige Jay, kunin nyo na. Kaya doon sa aming clearing, meron po kaming dalang karton. Yung postcard po. So lahat po yun, tinatanggal namin, pati po yung mga halaman na naka-obstruct doon sa daanan. So smooth po, napakaganda. Hanggang sa nakarating po kami sa Lacson Street, medyo malaking kalsada. Kung saan, pagdating din po namin doon, very cooperative, yung aming mga residente, yung mga tolda, yung kanilang mga harang, lamesa, baging yung kanilang pong gamit na motorsiklo, ay kanila pong bilid-bilid. No? So very cooperative ng aming residente along Lacson Street. Then, dumiretso po kami ng Pacheco, ganun din po, dumating kami, maayos na po, at talagang siguro po dahil sa may kautusan ng ating butihing mayor, at nandun din kami, no, sa barangay, so sumusunod po. So hanggang sa nakarating po kami sa kalsada ng Osmeña, ganun din po. So lahat, halos pagdating nga namin, medyo konti na lamang po yung aming nasisita. No? So talagang sumusunod yung aming mga residente along Osmeña. Then pagdating po doon sa may Albatros Street, bumalik na po kami sa aming barangay. No? So para naman po makainom ng tubig yung aming mga kasama. Tapos sa payak naming almusal, pabili lang po ako ng pandesal. So pinag-almusal po yung aming mga kasama. Then after po noon, in a minute, lumabas po ulit kami at pumunta naman po kami sa gawing likuran ng aming barangay. Yung po yung Amethyst Street. Doon po sa Amethyst Street, una pong madadaanan namin, makikita na madadaanan namin, no? Yung Opal Street. So doon sa Opal Street, so lahat ng mga lona, pinagtatanggal namin. Kasi po, Mayor, yung aming pong barangay, mga eskinita, karsada, ay pinalagyan po kagad ng street light. Sa akin po, meron po kasi akong prevention of crime. Basta maliwanag ang lugar, merong prevention. So, pinagtatanggal ko po yung mga lona, yung mga tolda, pero, as I said, kinakausap po namin yung aming mga residente. At pinapaliwanag po sa kanila kung bakit. Then, nung matapos po kami sa Opal, balik po kami sa Amethyst Street, nagpatuloy po kami, hanggang sa nakarating po kami doon sa tapat po ng bahay, babanggitin ko na lang po yung apelido ng mga Valdez sa akin. So, alam ko kung sino man po dito yung mga nakakanood o alam ko kilala yung pamilya Valdez. So, pagpasok pa lang namin doon sa tapat nila, meron kagad, I think, siguro pwede kong sabihin may konting resistance, kagad yung tatay, yung Ben Valdez, na kinausap ko naman siya na, tay, alisin na namin yung tolda ninyo. At ang sagot niya sa akin, bakit kami na lang lagi ang pinag-iinitan ninyo? Actually, kung mapupunta kayo doon sa eskinita ng Amethyst Street, yung pong tapat ng bahay nila, yung buong eskinita, nilagyan po nila ng lona. Talagang binubunga nila. As in, yung lona, yung eskinita, kasi nga, nandun yung kanilang mga piso wifi na nasa labas din po. Ako po, meron po akong business. May negosyo po ako. Pagdating po sa mga negosyo namin mga residente, malambot po yung aking puso. Pagdating po. Kaya lang, sabi ko nga, meron tayong sinusunod pa rin. Napatakaran. Kaya kailangan din po tayong sumunod. So, ganun po, yung pag-uusap namin ng tatay, yung Ben Ramos, na bakit lagi nyo na lang kami pinag-iinitan? Tapos tinanggal niya yung street light namin dito. Ang paliwanag ko sa kanya, tay, yung pong street light dito ay nagtiyag.
Doon po sa tapat ninyo, nagliyab po. Nasunog po yung wire. Kaya tinatanggal ko po. At hindi ko na po alam kung bakit po nagliyab yung street light, yung wiring po. Ang style po ng aming street light sa Mestinita, 2 linya po ng wire parallel, and then bawat ano po, may saklog yung ilaw. No? So nagliyab po yun, yung wiring na po na yun. Kaya pinatanggal ko po. Kaya pinaliwanag ko naman po sa kanya. At nandoon po yung Mrs. ni Ben, at nandoon po yung anak niya na si Hazel, yung nag-upload po ng video. At yung mismong Hazel po na yun, ang nagsabi na, sige, tanggalin nyo na yan, tanggalin nyo na. Ganun po. Kaya ako po, tinutusan ko na po yung aking mga kasama, yung aking mga tanod, may dala rin po kaming hagdan, pinatanggal ko na po. So wala naman pong resistance na nangyari doon, wala naman pong kaguluhan, kaya ako po ay nagpatuloy doon sa Amethyst Street. Kinausap ko na po yung mga residente namin na mga susunod na merong obstruction. No? Katulad po nung natapat ako sa bahay ni Paginto, meron siyang isang lamesa, kinausap ko, sabi ko, anong gagawin natin dito sa lamesa mo? Naka-obstruct. Sabi niya sa akin, Chairman, kunin nyo na lang po, hindi ko na gagamitin yan. Okay, sige. Maya-maya po, medyo malayo na po ako ng konti doon sa mga Valdez, sa bahay. Tinawag po ako ng isang kagawad. I think si kagawad bayan. Kasi hindi ko naman nakita yung pagtawag niya sa akin. Hindi ko narinig. Ang nakarinig yung isa namin residente na sabi, tinatawag ka ni kagawad. So, bumalik po ako doon sa pinanggalingan ko doon sa mga Valdez. Then pagdating po doon, Antimano, pagdating ko, yung aking tanod na driver ko rin po, tumakbo sa likuran ko. Tumakbo. Sinusugod na po nung mag-ama. At ang ginawa ko po, hinarangan ko po. Umawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong tanod na may hawang ng hagdan. Naitulak ko po yun, papunta doon kay Alvin. So para maintindihan nyo lang po, no? Ang itsura po ng Alvin, ang trabaho niya po ay bouncer. Malaking tao po siya. Malaki po. At kasama niya po yung tatay niya na pag-awat ko po, kasama na po akong minura. At hinablot po ako nung Alvin. At hindi ko po napansin, yung nasa presinto po ako, na kalmot niya po ako. No, doon sa pag-aawa ko, pagtulak ko doon sa aking tanod. Para itulak yung talent ko papunta sa kanila. Hinablot niya po ako at ang sinasabi niya, Pili, lagi na lang kami pinag-iinitan ninyo. Lagi na lang. Tapos direct siya, sinusugod niya, ako na, hindi na yung talent ko na nasa likuran ko. So ito po yung buong kwento, no? Para po sa alaman po ng lahat. Ang ginawa ko po at that time, dahil po ang pagitan namin ay isang layo lang po. Ang ginawa ko po, may dala po akong firearms na lisensyado with permit to carry o PTC-4. No? So ang ginawa ko po, binulot ko po yung aking firearms at hindi po yung firearms po hindi po nakakasama. Unload po siya, hindi po nakaload. Pero dahil po, ang bilis ng pangyayari, sinugod ako, ang ginawa ko, doon mismo sa lugar na yon, doon ko kinasa. At mabilis ang pangyayari, segundo, pinutok ko agad sa lapag. Para, ang nasa isip ko po na Mayor umatras sila, mag-ama. Pero sa isang putok, hindi po. Hindi ko alam kung ano nasa isip nila na, hindi kami tutuluyan ito. Kaya, mabilis po, isang putok. Then, sugod, putok ulit ako ng isa sa lapag. Puro lapag po. Wala po akong tinutukan. Wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako. Puro lapag. At para po sa alaman ng lahat, ang ginagamit ko pong bala ay yung hollow point. Alam niyo po, isa sa karakteristik ng hollow point. Yung pag tumama sa isang matigas na bagay, hindi po ito basta-basta tumatalsik. Kumakapit po ito. No? So, isa po yan sa karakteristik. So, doon lang po ako. At pagkatapos po ng 3
putok na yun. Patuloy po yung kanilang pagsugod. At meron po akong isang residente, Mayor, babae po. Hindi ko maano yung mukha niya. Sobrang nervous niya na hindi ko alam kung umiiyak. Chairman, hinataan ko sa damit. Chairman, di tayo. Kukuyugin ka ng mga yan. Kukuyugin ka, hinatak po ako. Hanggang sa makarating po kami sa iskinita ng 4th Street. And then, hinatak nila ako sa Rodriguez Street hanggang sa makarating kami ng barangay. At pagdating po doon sa barangay, ginawa ng sekretary ko, binigyan agad ako ng tubig na malamig. No? Pinainom ako. At ang instruction ko sa aking sekretary, tumawag kaagad ng pulis. Dahil alam ko na po yung susunod na mangyayari. So, muli po, ako yung nagpapasalamat sa ating buting Mayor, Isko Moreno, at sa ating vice na nabigyan po ako ng pagkakataong magpaliwanag sa inyo. Although, ang pangyayari nito ay nasa korte na po. So, muli po, maraming salamat po sa inyo. At hindi ko po intended na manakit ng tao kailanman po. Wala po ako sa ganung posisyon. Thank you, Chairman. I hope you're happy to explain your side so that later on, kung ano yung mga kontra-akusasyon, di ba? I hope magkabati-bati kayong magkakabarangay at pagka humupa ng tubig, ilinaw na rin. Kagang gumaang na sana ang mga damdamin ng bawat isa because at the end of the day, kailangan natin maglinis ng Manila. Kailangan natin mag-ayos. Kung tayo ay gusto natin maliwalas, city, barangay, at community kailangan makiisa. Mas maganda talaga pagka may kusa. But that's why you were called here because so many questions thrown to me. At least ikaw na mismo na sumagot. O ngayon, meron kayong gustong katanungan. Diyan ba? Kung siya Mayor, alam ko nyo, Chairman, ang tanong ko po para sa inyo. Ako po, from 1988, nag-governor ng City of Manila, hindi ako nag-absent kahit sa Umami na. At yun pong masalay sa inyo, napakaganda. Dahil naliwanag nyo, sinusunod lamang nyo ang yung kukunin. Tama. Ang tanong ko po, nung bago umalis si Mayor Isko Moreno, yung una, nalinis na po yun. Malinis yun ng kanyang pagpo. Nung umalis po siya, unti-unting dumami. Ang tanong ko po, kumikita ba ang chairman dun sa pagdami ng mga lamesa sa bangketa? Madalit salita ko, may edit pati ba? Parang may alam ka rin may kilala ko niya sa District 2 saka sa District 3. Patong yung chairman saka ano yun? Basta politiko. Anyway, chairman. Apo. Sa totoo lang po, kaya po nang nabanggit ko sa inyo kanina, ang puso ko po ay nandoon sa mga, sabi natin kasi negosyante rin po ako. So meron po akong sariling pinagkakakitaan. Para po doon sa hindi po nakakakilala sa akin ng lubos, 1994 po, gumraduate po ako sa Don Bosco Technical School. Isa pong sa vocational course po ako. Sa auto diesel mechanic course. Pangarap ko rin yun kasi nung araw sa Don Bosco, pag graduate ka, pwede kang magtrabaho sa Nodalos. Pangarap. Sige, continue, Chair. Apo. So, hindi ko po sinasabing ako'y mabait na tao. Siguro yung mga nakakilala na lang, yun na lang magpapatunay. So, after po ng 1994, na ako po ay graduate sa Don Bosco, kinuha po nila akong magturo. So, naging instructor po ako sa auto diesel mechanic. At magmula po 1994 hanggang 2003, so nagturo po ako. Then, 2003, tinapos po yung taon na yun. 2004, nagnegosyo na po ako ng motorcycle mechanic. So, sanay po akong kumita ng perang pinaghirapan ko. Pero, Chairman, so ibig sabihin wala si Edith pati sa'yo? Ay, wala po. Ayun, Wala po. gusto malaman ni... Dapat ko malaman.